So yun guys, dyan sa part ng description meron dyang link. Yan, yung nasa notepad ko. Kakopy nyo lang yan. Tapos mag-open kayo ng Google Chrome para ipe-paste nyo yan sa tab. Tapos kapag na-paste nyo na, lalabas yung Google Drive dyan. I-download nyo lang tong nasa gilid. Tapos lalabas yan dito sa upper right. I-click nyo lang tong folder. Tapos extract nyo tong file na to, yung dinownload natin. Right click, tapos extract here. Tapos hanapin nyo lang yung folder na auto shutdown. Yan, tapos click nyo lang. Lalabas na tong mga folder na to. Tapos kung gusto nyo tignan yung mga folder na yan, pwede nyo naman click isa-isa. Pero instruction lang naman yan kung paano gamitin. Ngayon i-click natin tong auto shutdown app. Tapos may lalabas na logo dyan sa lower right. Yan, yung kulay blue. Tapos double click nyo lang siya para mag-open siya. Sa iba pala kailangan i-restart pa to. Kung may nakalagay na please restart, restart nyo lang. Hindi naman mawawala yung logo nyan. Tapos kapag na-restart nyo na, double click nyo lang to. Tapos lalabas yung AS Security. Tapos ang login password nga pala nito ay admin. Yan, tapos pag lumabas na yan, click nyo lang tong settings. Yung kulay dilaw na may gear. Tapos lalabas yung settings version 8.004. Tapos dyan natin ayusin yung settings ng auto shutdown natin. First, dito muna tayo sa cutoff device. Balinan lang yung pipiliin natin dyan. Wala tayong babaguhin. Then next, dito naman tayo sa additional features. Bali, i-check natin tong dalawang box na to. Okay nyo lang yung lumabas. Tapos next, may makikita kayong dalawang box dyan sa gilid. Gagawin nyo lang siyang 300 parehas. Yung 300 na yan, bali yan yung seconds na mamamatay na yung PC. Bali 5 minutes yan. Depende na sa inyo kung babaguhin nyo pa. Tapos next, check nyo tong run on startup para automatic na bubukas siya. And itong secure app directory para hindi makita ng mga customer yung mga files nito. Syempre, ang last naman natin itong password. Papalitan natin yung admin na password. Kayo na bahala kung anong gusto nyong password na ilagay. And last, itong enable, gagawin lang natin tong yes para gumana na ang auto shutdown natin. Tapos save lang. Tapos may ilalabas dyan tatlong notification. Kapag sinave nyo na yan, bali yes nyo lang naman lahat to. Gaya nga ng sinabi ko, bali mawawala yung mga files na yan kasi naka-hide siya sa settings natin. Babalik naman yan kapag in-uncheck natin yung security app directory. Next, testingin natin kung gumagana na itong auto shutdown natin. Fast forward na natin. So yun guys, gumana na yung auto shutdown natin. Ganun lang kadali ang mag-install ng auto shutdown. Napakalaking tulong nito, lalo na sa ating mga PisoNet owner. Dahil may less ang consumption natin sa kuryente at hindi na rin magamit ang mga